Magandang umaga po, lalong-lalo sa mga estudyante ko sa grade 9 at grade 10 agriculture. So ito po ay isang integration sa TLE 9 and 10 integration topic. Ito ay para malaman ng lahat na ito ay hindi dapat mangyari sa ating school. So ito yung tinutukoy na Republic Act number 10627, the Anti-Bullying Act. So ano po itong Anti-Bullying Act? RA 10627. Anti-Bullying Act. The Act aims to protect children enrolled in kindergarten, elementary, and secondary schools and learning centers collectively. Schools from being bullied. It requires school to adopt policies to address the existence of bullying in the respective institution. Ano po yung bullying? Any severe or repeated use by one or more pupils, student, of a written, verbal, or electronic expression, or a physical act of gesture, or any combination directed at another pupil, student. The fear of physical and emotional harm or damage to his or her property. Creating a hostile environment at school, violating the rights of the other pupils, student at school, or materially and substantially disrupting the education process. So, ito na po yung pag-ugali ng mga bata, mga estudyante po natin. So, yung pagdadamis ng property sa isang co-student, no? Isa yun, no? At sa isang pagpapawalang bahala, no, sa mga karapatan ng estudyante, no? O yung estudyante inaaway ng mga maliliit ng bagay, inaaway niya yung classmate niya, no? Okay. So, yun po yung mga sample ng bullying. It is also an slanderous statement or accusation, no, that causes the victim unique emotional distress, or like directing foul language or profanity at the target, or yung name calling, yung sa local pa yan is yung mga kantsaw, yung alam mo na halimbawa buta, sultihan pag mo siya, oy buta, no? Hindi po pwede yun. Okay. Yung mga masasamang salita, no? Yung example nito sa school, yung imong mama, oh. So that is already a bullying act. Imong papa, oh. Yun yung mga kantsaw. Okay. So, mayroon din isang klase ng bullying, yung sinasabi nila na cyberbullying. So, any bullying act na ginagamitan ng technology. So, yung mga cellphones, no? Internet. So, doon, pwede yung bully ay maghaharas, no? Through internet. So, may mga pangyayari na nangyari na dito sa school, no?
mag-away sila sa through texting tapos madadamay ang pamilya, no? So there's a conflict. So dapat sa internet talaga ay courteous tayo. So hindi pwede yung mag-away sa internet. Okay. So yung gender-based bullying, ano ba yung, alam mo na yung gender, no? Alam mo na tumboy siya, tapos sasabihin po, uy, tumboy. Alam mo na bakla siya, tapos sasabihin po na, uy, bakla, no? Yun ang nangyayari sa school. Mamaya, may away na, no? So there's already a conflict. Pag yun na, kinantsaway. Okay. So mayroon pa yung isang klase na yung mga unwanted physical contact between the bully and the victim, like punching, no? Pushing, shaving, kicking, slapping, or tickling headlocks, no? So sa palagay ng mga bata niyan, parang hindi nasasaktan yung kanilang binubuli. So may mga bata na talaga na ganyan ang ugali, no, yung nananakit talaga. Okay. Kung minsan ginagamitan pa ng mga armas, halimbawa kutsilyo, no? Isa rin yun na bullying, tapos tinatakot nila yung mga classmate nila. Okay. Mayroon din yung social bullying. Halimbawa, isang grupo, no, binubuli na yung isang estudyante, no? Tinatabangan siya ba? Ano, ganyan. Tabangan. Tapos kantsawan, no? Yung isang grupo, binubuli nila yung isang bata. So, isa rin yun na bawal. Okay. So, sa batas na ito, ang school institution, mga institution ay kailangan mag-adapt ng mga policies regarding sa anti-bullying. So, they are directed to adopt policies which are to be regularly updated to address the existence of bullying in the respective institution. Kailangan po may mga updated policies, then kailangan may report ito sa mga superintendent sa every division. Then kanyan, gradually may reporting talaga para sa ating mga head of office sa DepEd. Okay. So, yung mga school naman, kailangan mag-establish sila ng mga committees, no? Mga grupo para i-cater yung mga kaso ng bullying. Kasi ito ay dapat doon pa lang sa school ay maariglo na. Kasi kung ikakaso pa yan, mas dadami ang problema. So, kailangan sa school may mga committees. Okay. Dapat po ang school pala ay mag-comply, no, ng mga committees. Halimbawa, ang head is yung principal, then teachers or employees, then kailangan mayroon ding yung community or yung PTA. So sila yung mga components ng committees dyan sa mga school. So halimbawa may mga nangyayari na, dapat mas maganda ang gagawin po nila is to prevent. Mas mayo yung i-prevent yung bully.
So, mas maganda yung mga meeting sa PTA, i-discuss talaga yung bullying para malaman ng mga parents na ganito pala, no? Kasi may mga imprisonment ito kung talagang kaso talaga, no? So dapat ma-prevent bago mangyari, malaman tanan lahat ng mga estudyante, teachers kung ano talaga ang law sa bullying, no? So yung mga committee is yung tinatawag na school committee or child protection committee. So they shall serve body and will handle all bullying cases in the school. So the committee is composed of the school head, guidance counselors, representative from different school heads or representative school teacher as designated by the school, representative of the PTA or the PTA president, student council, student organization, except kindergarten. Okay. Kailangan may representative din sa SGO, no? Student Government Council. Mayroon ding dapat representative ng barangay or may designated barangay representative, no? Designated by the barangay captain. So ano yung mga duties ng mga committee na ito? So they must conduct awareness program with the stakeholder implementing bullying. They ensure that anti-bullying adopted by the school is implemented. Monitor all cases, incidents related to all reported cases of bullying and make the necessary referral and appropriate agencies. So may mga agency pala na ma-involve talaga dito. Yung halimbawa yung ano yung department na yon? Social welfare. DSWD. Okay? Kailangan ma-involve din sila. Kasi nauugnay ito sa mga kabataan. Okay? So, ako po ay isang guro, hindi po ako abogado. So, nagbibigay lang po ako ng mga highlights sa RA ano yung Republic ano yun? Republic Act 106-7 or the Anti-Bullying Act. Okay. So, ito po ay gabay lamang sa mga estudyante na nakikinig ngayon at sa buong community. So, maraming salamat po sa pakikinig. Magandang umaga po sa lahat.